Isang kwento at aral tungkol sa karma. Minsan si Panginoong Shiva at si Inang Parvati ay nakaupo sa bundok Kailas. Si Shiva ay nakaupo sa malalim na pagninilay. Napansin ni Parvati na siya ay ngumingiti. Nagtaka si Parvati kung bakit si Mahadev ay nakangiti habang nasa kalagayan ng meditasyon. Matapos ang kanyang pagninilay, tinanong siya ni Parvati, "Swami, ngayon ko lang kayo nakita na nakangiti habang nasa samadhi." Sumagot si Shiva, "Ngumiti ako matapos marinig ang usapan ng isa kong deboto at ng kanyang asawa." Pagkatapos, ipinaliwanag ni Mahadev ang buong pangyayari. Sa mundo ng mga tao, may isang Brahmin na nagsisilbing pari sa isa sa aking mga templo. Siya ay buong pusong naglilingkod sa akin araw at gabi. Siya ay nakatira sa isang maliit na kubo sa likod ng templo, kasama ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay nangangarap na magkaroon sila ng sariling bahay at kayamanan upang mamuhay ng masaya. Subalit ang pari ay umaasa lamang sa mga handog sa templo. Ang mga donasyong natatanggap niya ay sapat lamang upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit wala nang natitira upang makabili ng bahay o magkaroon ng marangyang buhay. Gayunpaman, patuloy niyang dinarasal sa akin na matupad ang pangarap ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang kanyang asawa ay nagsalita ng isang bagay na nagpatawa sa akin. Nag-usisa si Parvati, "Anong sinabi ng kanyang asawa?" Sumagot si Shiva, "Ang kanyang asawa na naiinip na sa kanilang kalagayan ay nagbiro at sinabing, 'Ang inosenteng si Shankar na inyong pinaglilingkuran araw at gabi, na lagi mong pinagdarasal na bigyan tayo ng bahay, ay wala rin sariling bahay. Siya mismo ay nakatira sa bundok Kailash. Paano niya tayo bibigyan ng bahay?" Nang marinig ko ito, hindi ko mapigilan ngumiti. Nagulat si Parvati at sinabing, "Swami, nalulungkot ako sa narinig kong iyon. Siya ay nanlalait sa iyo. Ngunit ikaw ay ngumingiti lamang. Bakit hindi mo siya bigyan ng bahay at kaginhawaan upang tumigil na sila sa pagsisisi sa iyo?" Sumagot si Shiva, "Parvati, hindi ito nasa aking kapangyarihan. Lahat ng ninalang ay nabubuhay ayon sa kanilang karma, ang bunga ng kanilang mga nakaraang buhay at ng kanilang kasalukuyang mga gawain. Kapag natanggap na nila ang bunga ng kanilang mga gawa, doon lamang sila makakamit ng kalayaan." Ang Brahmin na ito ay isang mayamang nagpapautang sa kanyang nakaraang buhay. Ipinangako niya ang lupa, alahas at iba pang ari-arian ng iba kapalit ng pera. Ngunit pagkatapos ay kinamkam niya ang mga ito. Siya ay namuhay sa yaman na galing sa pawis ng iba, at ang kanyang asawa noon ay nakinabang din sa yaman na iyon. Dahil dito, sa kasalukuyang buhay, hindi siya maaaring magkaroon ng sariling bahay. Ang kanyang asawa na noon ay nagtamasa ng yaman mula sa gawaing iyon, ay pinagdadaanan din ang bunga ng karma na kanilang pinagsaluhan. Ngunit dahil sa kanyang taimtim na paglilingkod sa akin, hindi niya nararanasan ang matinding paghihirap na dapat sana'y kapalit ng kanyang nakaraang mga kasalanan. Ang kanyang buhay ay tahimik at matiwasay. Ngunit hanggat hindi pa natatapos ang kabuuan ng kanyang karmic na pananagutan, hindi pa siya makakatanggap ng bahay o anumang karangyaan. Ito ang batas ng karma. Muling nagtanong si Parvati,
Naiintindihan ko. Ngunit paano naman ang kanyang asawa na nagsisisi at nagbibintang sa iyo? Sumagot si Shiva, sa pagdating ng Kali Yuga, mas maraming tao ang mas pipiliing sisihin ang Diyos sa halip na mag-alay ng debosyon. Ito ay nakasulat na sa simula pa lamang ng paglikha ng mundo. Ngunit ang sinumang magpapatuloy sa kanyang tapat na paglilingkod sa akin, sa kabila ng kahirapan, ay magkakamit ng tunay na kalayaan mula sa mundong ito. Haribol!